Pagkalabas niya ng kumpanya ni Justin ay siya ring simula ng pagpatak ng ulan mula sa langit, subalit wala siyang pakialam. Masyadong masama ang loob niya ng mga oras na iyon. Gusto niyang huminga kahit sandali. Gusto niyang makaramdam ng ginhawa kahit sandali lang. At sa ngayon, sa ilalim ng ulan niya matatagpuan ang mga iyon. Patuloy siya sa paglalakad ng walang direksyon. Basa na rin ang kanyang damit. Kung ang iba ay todo takbo para hindi mabasa, kabaliktaran naman ang sa kanya. At gaya ng walang tigil na patak ng ulan, wala ring tigil sa pag-agos ang luha mula sa kanyang mga mata, dala ng napira-piraso niyang puso. Sandali siyang napahinto at napabaling sa isang cafe kung saan may isang pares nang sa tingin ni magkasintahang masayang nag-uusap habang nagkakape. Mapait siyang napangiti. Ni minsan hindi niya naranasan ang simpleng bagay na iyon kasama ang asawa niya. Siguro nga may mga bagay talagang kahit anong pilit mo ay hindi mapapasayo. Yung tipong kahit na gawin mo na ang lahat, wala pa ring mangyayari. At yun, sila ni Justin. Kahit anong gawin niya, hindi na niya mababago pa ang katotohanan kahit kailan. Hindi siya mamahalin ng asawa niya dahil si Lian pa rin. Si Lian lang ang laman ng puso ni Justin. Naramdaman niyang huminto ang patak ng ulan sa kanyang gawi. Napalingon siya sa kanyang gilid. Nakatayo doon ang isang pamilyar na muka. Nakita na niya ang lalaki noong naaresto siya dahil sa kagagawa ng kabit ni Justin. Sa pagkakaalala niya, Tristan Liu ang pangalan nito at ang lalaki ay may-ari ng mall kung saan siya dinakip. "You will definitely get sick if you'll continue soaking yourself under the rain." Ano to sa kanya? Bumuntong hininga siya at lalayo sa lalaki na lumitaw din sa kanyang harapan, ang isang panggwapo at pamilyar na muka. "Langya, Angela, ba't ka nagpapabasa sa ulan?" Bulalas nito. Nagsalubong din ang makapal na kilay ng binata. "Nathan, ako na bahala dito, dude. Salamat." Baling ni Nathan sa lalaking lumapit sa kanya. Tumango naman ito at pumasok na sa loob ng cafe. Nang lingunin niya ang kaibigan ay masamang tingin na ipinukol nito sa kanya. Just like Obi and James, Nathan is her childhood friend too. "Seriously, Angela? Ano bang ginagawa mo? Nag-i-emote ka ba sa gitna ng malakas na ulan?" Nakasamangot nitong tanong. Hindi niya alintana kung basa ang damit niya at yumakap sa lalaki. Ang nais lamang niya ng mga oras na iyon ay isang taong kanyang masasandalan. She was thankful she found one of her childhood friend. Dinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kaniyakap din siyang pabalik. "Tandaan mo, nasa pelikula lang effective ang ganito at hindi sa totoong buhay. Lagnat at sipon lang ang makukuha mo dito. Demonyo ang asawa mo at Prince Charming kaya hindi yun nahabol sa'yo." Kahit masama ang loob niya, bagya siyang napangiti sa sinabi nito. Sandali siyang inaya ni Nathan sa loob ng cafe. Ayaw niya sanang pumasok dahil basa siya pero mapilit ito. Mukhang pala kaibigan din ang may-ari ng cafe na sa tingin niya ay close kay Tristan Liu. Binigyan din siya nito ng makapal na tuwalyang ibinalot niya sa sarili. "Hay, eto inumin mo muna para mainitin ang sikmura mo." Ani ng may-ari. "Ako nga pala si Marie." Pilit siyang umiti. Angela. "Nice to meet you, Angela." Nakangiti nitong sambit. Tumabi naman sa kanya si Nathan. Kasunod nito si Tristan na may kargang bata. "Sino po siya, Mama?" Inosenteng baling ng bata kay Marie. "Bagong kaibigan ni Mama. Magay ka sa kanya. Siya si Miss Angela." Tipid namang umiti ang bata sa kanya at nahihiyang kumaway. Nginitian din niya ito. "Ano ba nangyari, Angela? Yung walang hiya mo bang asawang dahilan nito?" Galit na tanong ni Nathan. Napalingon siya sa bata na mabilis na tinakpan ni Tristan ang tenga at tiningnan ng masama si Nathan. "Kung pupunta ka lang dito para magmura, mabuti pang lumayas ka na dito." Huminga ng malalim si Nathan na para bang hinahamig ang sarili. "Naikwento sa akin ni Lolo Herman na nangyari sa iyo noong nakaraan at nagkwento rin si James." "Seriously, Angela? Hindi ko akalain na sa sobrang talino mo sa klase at negosyo ay ganoon ka kabobo pagdating sa pag-ibig." Nathan released a harsh breath. Siya naman ay napatungo. "Teka, ang sama naman ang tabas ng dila nitong kaibigan mo, Tristan." Narinig niyang angal ni Marie. Nathan sigh. "I'm sorry, pero kailangan niya magising sa kaibangan niya." Sagot ni Nathan kay Marie at muli siyang binalingan. "I'm not the mighty James Fortalejo who sugarcoats his words so that he won't offend you, Angela. I am Nathan, your anti-romantic friend who will tell you how stupid you are right now. Do you want me to knock you up?"
Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marie at kinuha nito ang bata sa kandungan ni Tristan. Napakapasmado talaga ng bibig. Dahil pa si Vincent. Makaalis na nga muna. Masama ang tingin nito kay Nathan. Tristan chuckled. Naiiling pa nitong sunundan ang tingin ng babaeng papalayo. Hindi rin naman sila nagtagal sa Daydream Coffee at nagpaalam na kay Marie at Tristan. Gamit ang kotse ni Nathan, hinatid siya nito sa bahay nila ni Justin. Gusto mo bang pumasok muna? Baling niya sinakasimangot niyang kaibigan. Marahan itong umiling bago lumingon sa gawin niya. I'm sorry pero may flight ako mamayang konti patungong Russia, Angela. Kaya hindi na ako magtatagal. She nodded and then buckled her seatbelt. Maraming salamat nga pala sa paghatid mo sa akin, Nathan. Next time, if you're gonna emote, you should shower Angela instead of the rain. She smiled and shook her head. Have a safe flight, Nathan. Bumaba na siya sa sakyan nito at hinintay iyong makaalis bago siya pumasok sa loob ng bahay. Diyos ko, Ma'am Angela, bakit kayo nagpaulan? Bungadima ng Glory. Bumuntong hininga siya. Mamaya na lang po tayo mag-usap, Manang. Magpapahinga po muna ako. Walang ganin niya sabi bago ito tinalikuran at umakit na sa taas. Nang makarating siya sa bedside table, hindi niya maiwasang mapatingin sa picture frame na nasa ibabaw nito. It was their wedding picture. Marahan niya iyon dinampot at hinaplos. Muli na naman naglandas ang kanyang mga luha. Umugod siya ng malalim na paghinga bago yun inilapag sa mesa at kinuha ang kanyang cellphone. Mula doon ay hinanap niya ang numero ng taong pakay niya. Siguro, ito na ang panahon para mahalin din niya ang sarili niya. Mabigat ang kanyang pakaramdam nang magising siya kinabukasan, subalit pilit pa rin siyang bumangon dahil may importante siyang lakad. Suot ang isang kulay itim na halter jumpsuit at flat sandals ay bumaba na siya ng silid. Tahimik ang buong bahay. Hindi niya alam kung umuwi ba si Justin kagabi o hindi. Masyado siyang abala sa sakit na nararamdaman niya para intindihin pa ang ibang mga bagay. Aalis po kayo, ma'am? Tanong ni Manang Glory. Nakasalubong niya ang kanilang katulong mula sa kusina. May bitbit itong laundry basket na naglalaman ng mga nilabahan nila noong nakaraan. Tipid siyang umiti at tumango sa babae. Hindi po ba kayo mag-aalmusal man lang? Hindi na po. Sa labas na lang po ako kakain. Anya, tinalikuran ng matanda. Sinundan naman siya ng tingin ni Manang Glory bago hinugot mula sa uniform nito ang cellphone para tawagan ang amo niya at report ang kilos ni Angela. Taxi pa rin ang sinakyan ni Angela patungong Connoisseur Deluxe kung saan niya kikitain si Romeo Guerrero, ang kanyang kaklase sa high school na isa ng successful na abogado ngayon. Agad yung tinanong sa receptionist ng restaurant kung nasaan ang ipinareserve na table ni Rome. Magilaw naman siyang iginiya ng waiter sa gitnang bahagi ng dining hall kung saan nakaupo na si Rome. Matamis nang umiti ang lalaki sa kanya. Ginantihan naman niya ito ng tipid ng ngiti. Agad na tumayo si Rome at ipinaghila siya ng upuan. Thanks. Mahinang anas niya. You're welcome. Bumalik na ito sa pwesto at umupo. Kumusta, Angela? Long time no see. Panimula ng lalaki. Ayos lang, Rome. Ikaw, kumusta? Eto, pogi pa rin. Anito na binuntutan pa ng mayabang ng ngisi. Napailing siya. Hindi ka pa rin nagbabago, ano? Mayabang ka pa rin. Inismiran niya ang lalaki na mas ikinatawan nito. Ito naman, biro lang. Why don't we order first? Gutom na ako eh. Hinimas-himas dito ang tiyan bago dinampot ang menu na nasa ibabaw ng mesa. Ganun nga ang ginawa nila. She ordered a light breakfast dahil wala pa rin siyang ganang kumain sa ngayon. Panaka-naka din silang nag-uusap tungkol sa negosyo at kung ano-ano pang bagay sa nakaraan. Nang matapos silang mag-agahan, nagsimula na magseryoso si Rome. I'm wondering kung bakit mo ko pinatawag, Angela. Don't get me wrong, ha? But Villegas and Fortalejo already have personal attorneys. That's why I'm curious. Pinagsalikop nito ang mga palad at humilig sa upuan habang matamang nakamasid sa kanya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. I want to consult you about something confidential, Rome, and I hope you can help me. Rome's forehead creased, pero napatungo pa rin ito. Okay, what is it? Tanong na lalaki bago sumimsim ng juice. I'm considering filing an annulment. Rome, I want to annul my marriage with Justin. Halos may buka ni Rome ang iniinom nito sa gulat dahil sa mga sinabi niya. Seryoso? Bakit? She released another sigh.
Kagabi pa niya pinag-isipan ang bagay na ito. She was tired of all the bullshits that's happening in her life. Ayaw na niyang magpakatanga pa kay Justin at lalong hindi na niya hahayaan ang sino man natapakan ng pagkataon niya. She is evil, Yaga. Hindi siya pinanganak para gawing tanga. Wawakasan na niya ang parting iyon ng buhay niya at magsisimula na ng bago. I'm serious, hero. O tutulungan mo ba ako? Sandali pang tumitig sa kanya ang lalaki bago marahang tumango. Sure, but this is so shocking. You know that. Ilang buwan pa lang kayong kasal. Almost a year or less. Isa pa, even when your wedding is kind of private, hindi pa rin nakaligtas sa business circle ang balitang iyon. Are you sure you're willing to face this kind of case? Both of your business will be at stake if negative things come out unhandled properly. Matapang siyang tumango sa abogado. Alam niyang hindi magiging madali ang gagawin niya. Maraming babati ko sa kanila lalo na't parehong maimpluwensya ang pamilya nila sa larangan ng negosyo. The marriage isn't working anymore, so I need to end it. Rome was convinced with her answer as he nodded. Okay, kung itong gusto mo, then I'll help you. I will take your case. Napangiti siya. Hindi man siya masaya. Alam niyang yun ang pinakatamang gagawin sa sitwasyon niya. She needs to let Justin go nang sa ganoon magiging tahimik na ang buhay niya. Noon pa dapat niyang ginawa ang bagay na iyon. Ang kaso ay nabulag siya sa pag-asam na maaari niya mabago ang pagtingin ng asawa niya. Is that your husband? Anito habang nakatingin sa entrance ng restaurant. Lumingon din siya and Rome was right. Nandoon nga si Justin at kaagapay nito si Abby. At marahil mga kamiting nito. Her heart clenched in pain upon seeing her husband. Agad na humapdi ang kanyang mata sa nakikita niya. Abby isn't acting like a secretary at all but rather a caring girlfriend, which made her conclude she wasn't serious about her apology yesterday. Now, I think I understand why you want an annulment. Ani Rome. Napalingon siya sa lalaki. May nakikita siyang awa sa mga mata nito. She doesn't know how to act. Ayaw niya magmukhang kawawa sa harapan ni Rome but she can't help it. Lalo na kung halos ibalandra na ni Justin ang pangangaliwa nito. She chose to look away and ignore them. Hindi sila makakatulong sa estado ng damdamin niya. Naramdaman niyang may presensyang papalapit sa kanila and she wasn't mistaken. Justin was walking his way to their table. Madilim ang mukha nitong nakatingin sa kanya at kung hindi siya nagkakamali, ay nakatingin pala ito kay Rome. Pagkarating ni Justin sa harapan ng mesa nila, tumayo naman si Rome. Good morning, Mr. Fortalejo. I'm Romeo Guerrero. Pakilala ni Rome at naglahad ng kamay. Malamig lang itong tinignan ni Justin at ibinaling ang tingin sa kanya, ignoring Rome's politeness. Kita niyang napahiya naman si Rome at dahandang ibinaba ang kamay sa kamarahang umupo. What are you doing here? Sa lamig ng yelo ang boss nito at ganun din ang mga mata. Nakaramdam siya ng pagkairita sa inaasta ni Justin lalo na sa klase ng pagtatanong nito na para bang isang kasalanan ang paglabas niya at pagkain sa restaurant. May kinita ko importante, Justin. At mukhang ganoon ka rin. Kaya pwede ba iwan mo na muna kami? Pagod niyang taboy sa lalaki. Mas lalong naningkit ang mga mata nito. Nakita naman niyang napalapit sa gawin nila sa Abby. Umiwas ito ng tingin sa kanya at kay Justin na dumiretso. May munting ngiti pa sa labi ng babae. Sir Justin, naghihintay na po sila sa mesa natin. Ani Abby. Justin didn't give Abby even a side glance. Nanatili ang tingin nito sa kanya. Abby tried to touch Justin na mabilis namang iunaksin ang huli at matalim ang mga tinging ipinukol sa dalaga. No, you don't please. Get back at the table. Tell them I'm canceling the meeting. Galit nitong turan. Napapitlag si Abby sa gulat at maging siya din. Ilang beses pa itong napalunok at namula marahil dahil sa iya ng mapagalitan nito ni Justin. Bahagya siyang nakaramdam ng awa para sa babae. Hindi nito alam kung anong laro ang pinasok nito. Abby didn't fully know what her husband is capable of and yet, she fell for his trap, where he just used Abby to spite her. Totoo ngang ang gamo-gamo ang kusang lumalapit sa lampara para saktan ang sarili nito and she wasn't an exception either. Nakayuko nitong nilisan ang kanilang mesa at mabilis na naglakad palayo. Muli naman bumaling ng tingin si Justin sa kanya at padaskol siyang hinila patayo. You're going home with me. May diin itong bigkas sa takmang kakalat ka rin na siya nang mapatigil ito dahil kay Rome. Sadali pare, mukhang hindi tama yung ginagawa mo sa kliyente ko. Shut up! Wala kang pakialam dito.
Hindi na nakahuma pa si Rome nang sapilitan na siyang kinaladkad ni Justin palabas. Pilit naman siya nagpupumiglas. Nang hindi tuminag si Justin ay buong lakas niyang binawi ang kanyang kamay, saka ito sinampal ng malakas. Natigagal ito sa kanyang nagawa. Maging siya'y nabigla din sa kanyang naging reaksyon. Naparunok siya nang makita nag-aapoy sa galit ang mga mata ng asawa niya. Napaatras siya ng ilang hakbang at dali-daling tumakbo palayo sa lalaki. She's afraid of what he'll do to her this time, now that he's raging mad. Dala ng kanyang takot at pagmamadali ay hindi niya nakitang may sasakyan palang paparating. Mabilis ang takbo nito. Para naman siyang naitulo sa kinatatayuan niya. Akala niya ay katapusan na niya subalit isang malakas at mainit na braso ang pumalibot sa kanyang bewang at mabilis siyang inilayo sa humaharurot na sasakyan. Damn it! Are you really going to get yourself killed? Paano kung nasagasaan ka ng sasakyan na yun? Magiging kasalanan ko pa. Nakapamewang nitong wika at galit na nakatingin sa kanya. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib at hindi na niya napigilan pa ang pagpatak ng masaganang luha sa kanyang pisngi. Napasuklay ng buhok si Justin habang pinagmamasdan sa Angela. Napalingon siya sa paligid. Iilan sa mga tao doon ay nakuha na nilang atensyon. Pagod niyang minasahe ang kanyang batok. Shit, this is frustrating. Mabilis niyang hinila si Angela patungo sa parking lot at padaskol na isinakay sa kotse niya. Hindi naman na pumalag ang babae. Marahil ay hindi pa ito nahihimas-simasan sa nangyari. Agad niyang pinausad ang sakyan patungo sa direksyon ng bahay nila. Padabog na bumaba si Justin ng sakyan at iniwan siya sa loob. Humigpit ang kapit niya sa kanyang slim bag na dala. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala-wala ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa nangyari kani-kanila lang. She could have been hit and got hospitalized, or worse, she could have died in an instant kung hindi siya mabilis na nailigtas ni Justin. She's thankful to him pero kung tutuusin, may kaibahan ba ang sitwasyon niya kanina sa ngayon? Parang wala naman. Justin was also slowly killing her inside with the things he constantly did to her. Kasi hinayaan mo. Kastigo ng isip niya. Napalingon siya sa nakabukas na pintuan ng kanilang bahay. She gulped. Pinahid niya muna ang kanyang mga luha bago nagpa siyang bumaba ng sakyan. Pagpasok niya sa loob ng bahay, nandoon na si Justin sa sofa at mukhang hinihintay siya. Masama pa rin ang tingin nito sa kanya. Are you awake now? What made you do that, Angela? Nababaliw ko na ba? Sita nito sa kanya. Alam kong kasalanan ko. Hindi mo na rin kailangan pa magalit at salamat sa pagligtas mo sa akin. Formal niyang sabi. Bullshit! Sinipa nito ang coffee table na nasa harapan at napasuklay ng buhok. Nanatili lang siyang nakatayo at walang reaksyon. Who was that guy? Iritado nitong tanong. She sighed. He's Romeo Guerrero. Just a former classmate. Walang galing niyang sagot at akman tatalikuran na ito nang muling magsalita ang lalaki. Former classmate, huh? This is very unlikely of you. Meeting someone, especially a guy out there, and enjoying a cozy breakfast. Isn't it? Nagpantingan-tangan niya sa narinig. Dahan-dahan siyang humarap dito. Kalmado pa rin ang kanyang muka. Taliwas sa nararamdaman niya sa loob na anumang oras ay maaari nang sumabog. Ano bang gusto mong palabasin, Justin? Justin gave her a taunting smile. Oh, just stop acting innocent, Angela. That guy, is he really just a former classmate? Who knows, he's your lover. You even drove me away the moment I stepped near your table. Bakit? Ayaw mo bang marinig ko ang pinag-uusapan niyo? Are you expecting me to get jealous? Hindi ako masamang babae gaya ng iniisip mo at mas lalong hindi ako immature. Katulad mo para gawin ang bagay na iyon. Mapaselos ka lang. May diin niyang bigkas. I'm not a jerk like you. Nais niya sanang idagdag. Justin is being childish and unreasonable trying to find her at fault just because he's mad about something she doesn't understand. He could have just ignored her. Wala naman siyang ginagawang masama pero heto si Justin at inaaway na naman siya. Really? You are a cunning woman, Angela. Do you expect me to believe that? Kaya ka nga nakasal sa akin, di ba? You keep on visiting my mother while I'm here in Manila and conniving with her para makuha ang gusto mo. Mariin siyang napapikit. Here they go again. Paulit-ulit na lang. Sinasabi ko na sa'yo na wala akong kinalaman sa balak ng mommy mo, kay Lian. She was my cousin for peda's sake, Justin. Sa tingin mo ba, kaya ko sirain ang buhay niya gaya ng binibintang mo? Bahagyan ng tumaas ang kanyang boses.
Justin released a mocking laugh. Yeah, right. She's your cousin, who you are so jealous of to the extent of taking everything from her kahit nasa iyo na ang lahat, while she was just living with your family out of pity. Puno ng galit nitong sumbat. She was bewildered with his words. Kailan ba siya naging ganoon kay Lian? She shared everything to her from the start and even the truth about who really saved Justin that day he got drowned. Did Lian purposely say those words to Justin? Kaya ba ganoon na lang ang galit ng lalaki sa kanya? What? Did the cat get your tongue? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tanging naisagot niya. Justin stood from his seat and walked slowly towards where she was standing. Kuminto ang lalaki, ilang sentimetro lang ang pagitan nila. He's making her out of breath. His eyes were burning with anger. An emotion she really doesn't understand where it came from. He gripped her chin, purposely, for her to look at him directly in the eyes. Pigil naman niya ang kanyang hininga habang kaharap ang lalaki. Do you know the reason why I so hated you, aside from the fact that you married me forcefully? She gulped while staring at his dark gray eyes. You are a wolf in a sheep, he said with full of disgust. You always pretend to be good in front of everyone else, deceiving them for what you really are. Nakakainis ka, alam mo ba yun? Puzzled, she looked at him with confusion in her eyes. Justin let her face go. Umugot naman siya ng maraming hangin. Even when she is planning to divorce him, he still has an effect on her. The first time I went to your mansion after I was saved by Lian, don't you remember what you did? Natulala siya habang unti-unti niyang inaalala ang nangyari 11 years ago. Ate Lian, sabihin na natin ng totoo. Pakiusap niya sa kanyang pinsan na nakasimangot habang nakaupo sa kanyang kama. Para ano pa? Naniniwala na si Justin na ako nagligtas sa kanya. Ako ang namulatan niya sa lawa kaya huwag ka na maki-apple pa, okay? Mataray nitong wika. Pero ate, ano ba Angela? Napakadamot mo talaga. Yun na nga lang ang bagay na may pagmamalaki ko sa lahat. Na naging mabuti akong tao kahit pa inaalipusta na ako ng lahat ng taga-asyenda dahil kabit lang yung nanay ko tapos kukunin mo pa. Ang selfish mo. Hindi siya nakaimik. She's just 13 years old samantalang 16 na si Lian. Ayaw niya makapagtalo dito lalo pa't nakatatandang kapatid ang tingin niya sa dalagita. She also tries to understand Lian's behavior lalo na't salat ito sa pagmamahal. Unlike her, who was loved and adored by her parents and their people since she was young. Sorry, gusto ko lang naman makausap si Justin. Halos pabulong niyang sambit. Lian stood off from her bed. Naglakad ito patungo sa gawin niya. At bakit? May gusto ka ba kay Justin? Pinaningkitan siya nito ng mata. Napasinghap siya. Hindi pwedeng may makaalam na may crush siya kay Justin. Baka isumbong siya ng kanyang ate Lian sa mga magulang niya at pagalitan siya. Hindi no. Matanda na si Justin. Pagdadahilan niya. Pinagkrus na Lian ang kamay nito sa dibdib. Yun naman pala eh. Walang dahilan para makapagkita ka sa kanya. Kapag dumating na sila, huwag na huwag kang bababa kung ayaw mo isumbong kita kay Tito Crisostomo na tumakas ka at pumunta ng lawa, kaya mo na iligtas si Justin. Agad siyang tumiklop sa banta ni Lian. Lian's older brother, her uncle's legitimate child, died at the lake while saving Lian. Mula noon, mahigpit nang ipinagbabawal ng kanyang papa ang pagpunta sa lugar at kapag nahuli siya, nangako itong paparusahan siya sa katigasan niya ng ulo. Gaya nga ng sabi ni Lian, hindi siya lumabas at nagkunwaring tulog pero lingid sa kaalaman ng lahat. She secretly peeked at where Justin's is. Aminin man niya o hindi, nakaramdam siya ng inggit lalo na makita niya ang matamis ng ngiti ni Justin kay Lian. It was supposed to be her, pero wala na siyang magagawa pa. But despite everything, she still managed to hide her feelings at hindi nagbago ang pakikitungo sa pinsan niya kahit noong nabalitaan niyang naging magkasintahan na ang dalawa. Patuloy lamang siya nagmahal kay Justin sa malayo at patago. Wala akong ginawang masama ng araw na yun, Justin. Malamig niyang sagot. Justin scoffed. Kinagat nito ang pang-ibabang labi at nakapamewang na tumitig sa kanya. Didn't you force her to tell me that you're the one who saved me kahit na siya ang totoo nagligtas sa akin?
She was horrified upon hearing it from Justin. Alam niyang ilang beses na sila nagtalo ni Leah noon at lagi siyang binabalaan ng babae na huwag agawin si Justin mula dito. Kahit na wala naman siyang ginagawa. Ni hindi nga siya lumalapit kay Justin noon. She knew that she sees her as a threat, but she never expected that Leanne would come this far para lang siguraduhin kamuhian siya ni Justin. She's not the wolf in sheep form. It was Leanne. Napabuntong hininga na lang siya. She doesn't wanna argue nor defend herself to someone who was close-minded like him. Dahil kahit anong sasabihin niya, hindi pa rin ito maniniwala sa kanya. I thought that Leanne is just exaggerating. Pero pinutunayan mo lahat nang makiusap ako sa iyo nang matras ka sa kasal. You really stand firm in taking everything from her, including me. Justin made a few steps backward at naiiling siyang pinagmasdan. She was also looking at him, not full of love and adoration anymore, but indifference. Ayaw man niya pero unti-unting namumuo sa puso niya ang pagkamuhi sa lalaki. And those emotions scared her the most. That if she won't cut ties with him, all the love that's left in her heart will turn into pure hatred. Angela, iha. Napatayo siya sa kanyang kinuupuan nang dumating ang taong hinihintay niya, si Mommy Luisa. After her argument with Justin yesterday, her husband walked out of the house at hindi ito umuwi kinagabihan. Umiti siya at nagmano sa ina ni Justin bilang pagbibigay galang dito. The two of them sat together at the table of Lava Cafe, which she intentionally reserved. Nagorder din sila ng may inom bago siya nagsimula sa packing niya sa ginang. I'm so glad you called me. Nang may makausap naman ako lalo't na nakaka-boring dito sa Maynila. All you could see is pollution everywhere, unlike in our asyenda. Komento pa nito. She smiled and nodded in agreement. Talagang ang mas masarap tumira sa asyenda nila kaysa sa Maynila. Tahimik ang lugar at sariwa ang hanging nalalanghap. Kapag umaga naman, maririnig mo masasayang huni ng ibon sa mga puno sa paligid ng kanilang mansyon. Nga pala, you told me on the phone na may importante ka sasabihin, Iha. What is it? Magkakaupo na ba kami? Nasa mid siya sa iniinom niyang latte. Alam niya kung gaano kagusto ng mommy ni Justin ang kasal na ito. Ganoon din na magkaroon ng apo sa kanila ng asawa niya. Hindi po. Nahihiya niyang tugon. Louise smiled and sipped her coffee elegantly. Kung ganoon, ano pala sasabihin mo? Nag-aalangan siyang tumingin dito. She's afraid she might upset her lalo pat napakabuti ng ginang sa kanya. I am filing an annulment, Mom. I'm sorry. Napayuko siya. She's expecting her to be shocked and burst out with her decision pero wala siyang narinig na kahit ano mula dito. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin kay Mommy Luisa. She didn't see any emotions in her eyes other than sadness. Malungkot din itong umiti sa kanya. I won't ask you why, Angela. Sabi pa nito at muling sumimsim sa tasa. Nagtataka siyang tumingin sa ginang. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. I know your marriage with my son is not doing well. In fact, I know everything that is happening inside your house. Pero wala akong ginawa. Kumawala ang pinipigilang luha ni Mommy Luisa. I'm sorry, Iha. I turned deaf and blind eye to the situation kasi umaasa ako na mababago mo pa ang anak ko, but I was wrong. Justin really turned into a monster. I raised a monster, Angela. Baga siya nagulat sa sinabi ng ginang. Paano nitong nalaman ang mga nangyayari sa loob ng bahay nila mag-asawa? Hindi kaya nagangat siyang muli ng tingin dito. Mommy Louise nodded na para bang alam na nitong nasa isip niya. Yes, Angela. Manang Glory is one of my people whom I planted inside your house the moment Justin started to look for a house helper. Ano man ang nangyayari sa inyo? Lahat ng inire-report sa akin ni Glory. Hindi siya kumibo. Ibig sabihin lahat ng kabalastugan ni Justin alam ng mommy niya, pati na ang pananakit dito sa kanya. Nanatili siyang tahimik. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon o dapat niyang maramdaman ng mga oras na iyon. That's why I asked you last time dahil kahit alam ko na ang lahat, wala akong lakas na loob na sabihin sa'yo. I'm so ashamed of myself and what my son did to you.
I'm so sorry for being selfish, Iha. Ginagap nito ang kanyang kamay na nakapatong sa ibabaw na mesa at marahang pinisil. She squeezed her hand back at ngumiti sa ginang kahit na parang maiiyak na din siya. Wala po kayong kasalanan, Mommy. Ginusto ko rin pong makasama si Johnston at subukan kung maaari bang magbago ang pagtingin niya. But I failed. Hindi ako nagtagumpay na kunin ang damdamin niya. No, you didn't, Angela. Mason was just a plain idiot and stupid. Kaya hindi niya makita ang halaga mo and I understand you got tired that want to annul your marriage with him. Louisa gently cups her face. I want you to know that whatever your decision is, walang problema sa akin, Iha. I will still cherish you as my daughter-in-law. And about Chrysostom and Amira, Tiago and I are willing to face their anger because of what our son did. Hinawakan niya mga kamay nito na nasa kanyang pisngi at ngumiti. Wala po akong balak na sabihin kina Mama at Papahan tungkol sa nangyari sa pagitan namin ni Justin, Mommy Luisa. Kung ano man ang meron kami sa amin po iyon at hindi kayo kasali ng mga magulang namin. Ayoko rin pong masira ang pagkakaibigan nila Papa at Daddy Tiago na matagal ng panahon na nilang inaalagaan. Ako na po ang bahalang kumausap sa kanila. Tuluyan na ngang napaiyak si Mommy Luisa. Napakabuti mong bata, Iha. I hope you will find someone who will cherish you the most. Kahit na maghiwalay kayo ni Justin, welcome na welcome ka pa rin sa pamamahay ko. You're still friends with James and Therese, right? She nodded. Of course. Bibisita pa rin po ako sa inyo. They were both crying. She was lucky to have Mommy Luisa too. Ang babae ang tumupad sa matagal na niyang pinapangarap na makasal sa lalaki minamahal niya. Ang pangarap niya na naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang puso. Too bad, she had to let go of her dream and fix the broken pieces of her heart. Alone.